Good morning! Meron po tayong ayusin na bighorn. Ang problema nito, hindi po siya lumalamig. Ngayon titignan natin kasi medyo kulang siya ng freon. Kaya titignan po natin kung ano po yung naging problema niya kasi ayaw lumamig. May konti pa namang freon kanina pero parang hangin na lang. Wala na yung makikita na kulay puti na lumalabas kapag tinatanggal natin yung hangin. So ito, tingnan natin. Napaklas na po natin. Tanggalin natin yung evaporator para condenser. Bale, single evaporator pala itong itong bighorn. Kaya ito lang, condenser, evaporator, saka yung compressor. Mamaya titingnan natin, baklasin din natin yung compressor, tatanggalin natin, and then saka natin lilit test. So ito muna, tanggalin mo na lang yung compressor, tanggalin natin yung compressor para malaman natin din to. Ililik test din natin tong compressor kasi kung minsan dito sa compressor ang leak niya Ito pala ay bighorn, Isuzu bighorn laser. Ito yung pinakamagaling na technician dito sa Kabatwan ang kasama ko. Boss, anong pangalan mo, boss? Janvic. Yan yung pinakamagaling na technician dito sa Leo Car Aircon. Ayan o. Kaya kung gusto nyo pong magpagawa, hanapin nyo lang po si Boss Leo at saka si Janvic. Ito, magaling na technician to. Kabisado niya lahat ng gagawin sa car aircon. Hindi lang po kami pang car aircon, pwede rin po kami sa mga aircon ng bahay, aircon ng opisina, pati aircon po dun sa warehouse, yung mga yung mga rice mill, yung mga nila doon, mga ang tawag doon, heater, doon yung mga heater nila. Galawan ng mga mga magagaling sa pagtatanggal ng compressor. Yan ang galawan. Yung yung kamay, ang bilis ang galawan ni Janvic. Ito po yung pangatlo na client pa natin ngayong ngayong January 2025. Yung pangatlo naming client. Salamat sa Diyos at mayroon po kami mga client na ganito. Papakita po namin mamaya, ililik test po namin. Stay tuned lang po, manood lang po kayo at ipapakita namin kung paano buuin mamaya at kung paano palamigin. Manood lang po kayo sa aming channel, Boss Leo Handyman, dito po sa YouTube channel ng Boss Leo Handyman. Tanggal na po natin yung compressor. So ang gagawin natin dito, i-leak test natin. So kukunin natin yung pang-leak test. Ayan, tanggal na. Malakas pa kaya yung bomba nito? Sabagay yung niya 100 yata, tapos pag bumomba nasa 30. Gamitan nyo lang po ng puwersa para matanggal yung fittings. Ayan, lagay natin sa gato para tanggal natin yung fitting. Ayan, natanggal na. Ililik test na natin ngayon. Lalagyan natin ng fittings, tapos saka natin lalagyan ng hangin. Okay. Okay, test na natin. Lagyan na natin ng hangin.
Oh, may leak. May leak yung hose. Yan, yung hose yun. Keren rin. Ito. Yung o-ring lang to. O-ring ng ano namin. Pero yung mismong compressor, angat mo nga kan. Yung mismong compressor. Wala no? Walang leak. So clear yung compressor, wala siyang leak. Clear po itong compressor, wala pong siyang leak. Ang susunod nating na ililik test yung condenser muna. Okay, next po na ililik test natin itong condenser. Lalagyan ulit natin siya ng fittings. Ayan, pahanginan ulit natin. Pahanginan ulit natin para tingnan natin kung may leak itong condenser. Sabay babad. Oh, may leak. Ayan. O-ring yun. Ay, yung o-ring. O-ring lang. Yung o-ring yun ng ano namin, fitting. Wala. Siyempre. So far, wala naman. Yan mo nga. Angat mo nga. Baliktarin mo kaya. Sa kabila, yan. Wala. So, walang leak. Walang leak itong ano, condenser. Ang susunod nating ililik test yung evaporator. Okay, next. Itong evaporator, bubuksan natin. Bubuksan ni Janvic pala. Hindi pala ako. Bale, hindi ko siya tinutulungan mga kapatid kasi taga-video ako. Ako muna yung ano. Ako muna yung cameraman. Step by step kasi itong ginagawa natin. Tutorial kasi ito. Ayan o, ginuguhitan para mamaya paglapat magkatapat ulit yan para hindi ano, hindi mawala sa pwesto. At sana walang leak. O sakaling o-ring lang. Ito, naglalangis kasi ito. Tapsinin ko na yun. May langis. Lalangis siya. Baka sakaling o-ring lang yan. Oh, nako. Langis ba? Yan. Hindi natin ikakat tong video para makita natin kung may leak nga dyan yung ano niya. Ating kakat.
18, 19. Sana o-ring lang. Para hindi naman kawawa yung client natin. Babae pa naman. Para hindi masyadong magastusan. Ito. Okay, tingnan natin. Hanginan ulit natin. Kaya ba? Wala. Siguro sana wala. Hindi naman yung kaya yun. Hindi naman magastusan ng gusto. Yan mo nga. Wala. Meron? Meron? Saan? Oo nga. Saan? Hindi makita dito. Yun. Ayan pala. Oh, mayroon po. Ayan o. Taas mo ng konti. Makikita natin. Yun. May counting leak po siya. Dito po sa may ano. Yun. Doon sa ilalim, sa loob. Ito po yung bagong evaporator na binili po namin. Pinapalit namin sa may butas kanina. Mukhang okay kasi kinonvert pa namin to. Bali pinutol namin yung mga fitting siya. Ito yung mga pinagputulan namin. Tapos siya mayan pinadugtungan. Yan. So 300 mo. 300 PSI mo. So ito yung ito yung result ng dugtong namin. Tingnan natin kung may leak. Kung wala, okay na yan. Wala. Wala nang leak. Bali ito yung nakikita nyo, yung dugtungan lang yung sa fittings. Pero dito sa may mismo, sa may pinagdugtungan namin ng yan, kasi dinugtong namin, pinahaba namin yung tubo niya. Pati dito, may tugtong dito. So far okay naman. Yan, okay siya. Wala nang leak. So pwede na natin ikabit yan. Kabit na natin. So ikakabit na po namin. Ayan po, binubuo na po namin yung evaporator nya.
Boss, may warranty ba to? Meron po. Ilang months? 2 months? May 2 months warranty po pala ito, itong gawa ng Leo Car Aircon. Hindi ba pwedeng 3 months, boss? Depende sa usapan. Okay, sige. Kausapin na lang natin. Yun po, may warranty po ang gawang Leo Car Aircon. Yun po ang sabi ng pinakamagaling na technician dito sa Kabatwan. Si John Vic Concepcion. Yan. Kapag nagbibigay ng warranty, ibig sabihin tiwala siya sa gawa niya. Ganoon po ang Leo Car Aircon. Nagbibigay po ng warranty dahil tiwala po sa mga gawa nila. Yung mga hindi nagbibigay ng warranty, ibig sabihin wala silang tiwala sa gawa nila o kaya wala silang tiwala sa ikinabit nilang mga pyesa. Pero dito po sa Leo Car Aircon, may warranty po talaga. So, ayan yung kinuuwitan kanina, magkatapat. So, okay na yan. Isa lang yung tornilyo nito, no? Convert, ano? Convert din, eh. Right hand drive dati, naging left hand drive. Kaya pala walang makuha na eksakto na evaporator. Pero at least magaling naman mag-convert ang Leo Car Aircon. So kino-convert na lang. Total may warranty naman. Okay, kakabit na. Ayos na. Yung compressor, boss, nalagyan na ng okay. Kakabit na po itong evaporator. Pero bago yan, tanggalin muna natin itong fittings ng pinang-leak test natin. Lagyan ng cellophane para hindi pasukin ng dumi. Kasi na-flashing na yan. Bale, ito po pala. Naikabit na namin yung compressor. Nalagyan na rin po namin ng oil. So, hindi na namin naipakita kanina yung pagkabit namin and then paglagay namin ng oil. Pati po itong condenser, nilagay na rin po namin. Na-flashing na rin po namin yan. Pasensya na po at hindi na namin naipakita. Pinalitan din po namin itong receiver dryer niya. Bale, bago na rin yung receiver dryer. Asan na yung pinagpalitan ng receiver dryer? Bet, yung pinagpalitan ng receiver dryer. Oh, wala. Yan. Bale, pinalitan po namin ito. Receiver dryer niya. So, bago na po itong receiver dryer na inilagay po namin. Ayan.
Ayan, nagabit na yung evaporator. Tinuturnilyo na lang. Yan, kinuha niya yung cellphone niya para gagawing flashlight. Wala kasi kaming flashlight. Kaya mas effective naman to, cellphone na flashlight, kaysa bibili tayo ng bagong flashlight. Yan o. Yan. Kaya po hindi kami bumibili ng flashlight, wala pa po kaming pambili. Kaya yung mga gustong magpagawa po sa amin, punta na lang po dito para may pambili po kami ng flashlight. Ayan po, nailagay na po natin yung condenser. So ay evaporator pala. Ang gagawin na lang natin, magli-leak test na tayo. Check natin kung may kung may leak yung ginawa natin. So overall na yan na leak test, mula compressor, condenser, evaporator, tapos itong dryer. So ayan, lalagyan na po natin ng pressure. So para makasigurado tayo, lagyan natin ng malakas na pressure to. Hindi kasi kami gumagamit na ng nitrogen. So ito lang, pressure lang na galing sa compressor ng rep. So yan po, naglalagay po kami ng dito na 300 PSI. Kung natin makikita kung talagang matibay yung mga o-ring, matibay yung mga pyesa, matibay yung nilagay nating evaporator na bago. Ngayon, kung sasabog yan, di kasalanan namin. Pero kung hindi sasabog, ibig sabihin, matibay yung nilagay namin. So, lalagyan namin yan ng 300 PSI. Tayin po natin. Yan po, tumataas. So, mamaya po natin soft test. Mamaya, soft test mamaya. Lagyan muna natin ng 300 PSI. Ayan, 250 na. Kaya kami naglalagay ng 300 PSI kasi eto nga, kapag naka-high pressure ang ang compressor, naka-high pressure ang aircon system natin, pumapalo siya hanggang 350. Kung minsan 400 pa nga bago mag-trigger itong pressure switch, bago mag-trigger. So ayan, 300 PSI siya. Ayan. Yan yung reading niya, more than 300 pa nga Yan, 300 PSI yung nilagay namin na pressure dito sa loob ng system, para lang sa ganun makita natin kung talagang may siya, may leak. So yan, Vic, tingnan mo nga kung may kung ano nang nangyari doon sa nilagay natin. So ayan, leak test tayo sa pressure switch saka sa dryer. So far so good. Yan, sa mga dugtungan, so far so good. Sa fittings, so far so good. Sa fittings ulit, mga dugtungan, so, wala namang nakitang bumubula. Ang bumubula lang yung sabon, pero yung bumubula na dahil sa leak, wala. Dahil may singaw, wala. Yan, okay naman kasi nilik test natin yung kanina, compressor. So yung mga dugtungan na lang. Yan, mga dugtungan. Okay naman. So dito, picturean natin to para tingnan natin ulit mamaya. Tayo ng mga ilang minuto para makita natin kung bababa. Picturean natin. So picturean natin tong tong reading niya.
after 15 minutes. Ito po, pakita ko lang po ulit yung reading po natin. Yan, yung reading ulit. So, okay na, hindi nagbawas. After 15 minutes, kaya, yan, paano na natin yung hangin? Tanggalin na natin. Yung pressure, tanggalin na natin. Tapos, ilipat natin yung low pressure. Ilipat natin yung low pressure. Yung low pressure kanina, lagay ulit natin sa talagang low pressure. And then dito naman sa high pressure, lagay na natin. Saka natin i-vacuum ng 10 minutes o 15 minutes para mas maganda. Ayan po, after 15 minutes, nasa negative 30 PSI na siya. After 15 minutes. So, ayan. Wala na ring lumalabas na moisture sa kausok. So, pwede na nating patayin. So, close natin. Close natin. Ayan, naka-close na. So, patayin natin itong vacuum. Ayan. Then, obserbahan ulit natin kung tumataas yung negative 30 kanina. More than negative 30 pa pala, oh. O, sumagad siya. So, sa palagay ko, wala na. Wala nang leak kasi kanina, okay naman. So, ilalagay na tayo ng refrigerant. So, eto na. Nailagay na natin yung refrigerant. Yan. So, buksan na natin. Buksan na natin. Then, saka natin itataob para purong-puro na refrigerant o freon yung may kakarga natin. So, bago tayo magkarga, kailangan nating i-purge o purging. Kasi ngawin natin ng konti para matanggal yung hangin. Yan. Yan. So, okay. So, magkakarga na tayo. Initial na karga. 50 sa high pressure. Yan, parehas sila. 50 rin dito. So, okay. Pwede na nating i-start para makita natin kung lalamig at kung mataas pa yung pressure ng ng bomba ng compressor. So, yan, Vic. Pwede na i-start. So, i-start na natin. Okay na, nag-start na. Yan. Oh, on na yung compressor. On na yung aircon. So, bumaba na. So, kailangan natin magdagdag ng karga. Yan, tumataas yung ito naman ilang pa 20 dito 95 o 98. So tignan natin kung lumalamig yung tubo. So malamig yung tubo niya. So dito kaya sa loob, anong pangyayari dyan sa loob? Lamig ba? Oh! Ayos! Asan yung thermometer natin? Ayos ah. Ang sarap ng lamig dito sa loob. Lang yung karga niya. Oh, nag-automatic na siya. Automatic na. Yan.
automatic na siya. So, kahit na, lagyan pa rin natin kasi kulang pa yan. Lagyan pa natin. Yan. Mamot na tong hose niya. Oh, ayan o. Ayan o. Yun. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ang lamig. So, ayan. Nag-automatic na naman. Oh, automatic na naman. O, ayan. On na naman. Ayan. So, ayan o. Umuusok o. Umuusok. Usok sa lamig dahil sa sobrang lamig na. So tama na siguro yan. Ayan, okay naman yung andar ng kompreso. Napakaganda. Yan, automatic na. Automatic na siya. Ayan natin, mag-on ulit yan. So ayan po, okay na. So tatanggalin na namin. Ayan yung reading niya. Yung reading niya pag nag-automatic. Ayan o. 20. Yan talaga yung reading niya. Ayan. Pero malamig na dun sa loob. At eto, malamig din tong tubo niya. Umuusok. Umuusok sa lamig. Ayan, automatic. So, okay na siya. Yan. So, patayin na natin. Tanggalin na natin. So, yan po ang sitwasyon dito sa Isuzu Bighorn na to. Okay na, malamig na siya. So, sana maging satisfied yung client natin na babae pa po naman. Kaya sana po sa mga gustong magpagawa dito sa Leo Car Aircon, nandito po ang pinakamagaling na technician sa Kabatuan Isabela, si Janvic. Janvic, kaya rin ha, yan, si Janvic. Okay na, malamig na. Yan, salamat po.